Kabanata 631. Sinasabi ng mga alamat na ang likido ay maaaring magpabata ng sinuman, ibabalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Higit sa lahat, kahit na ang kanilang kakayahan sa pag-iisip ay mababawi na parang bumaliktad. Tapos, sobrang taas lang ng presyo niyan. Kailangan mong bayaran ang 1 taon na halaga ng iyong habang buhay kapag ginamit mo ito. Sulit ba? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Henrik Higgs bago sumugod kay Harvey York. Hindi na siya mapakali na kausapin pa si Harvey. Bam! Agad na binato ni Henrik ng suntok si Harvey nang hindi nakagawa ng kahit anong flashy moves. Upang maging patas, ang kanyang pagkatao at moral ay mabangis. Ngunit ang kanyang kakayahan ay kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng extrang speed, na perpekto niya ng husto ang kanyang kakayahan. Sapat na ang isang simpleng suntok para madama ng karamihan na wala nang magawa. Maraming tao ang gustong sumuko kaagad pagkatapos makita ang tanawin. Bago pa mairehistro ng karamihan ang anyo at trajectory ng suntok, nasa harapan na ni Henrik si Harvey. Inilagay ni Harvey ang kanyang kamay sa kanyang harapan, na mabisang humarang sa pag-atake. Klang! Isang nakakatalam na tunog na parang kampana ang umalangaw-ngaw. Napaatras ng ilang hakbang sina Henrik at Harvey. Si Henrik ay tila ganap na hindi nabigla, habang si Harvey ay kailangang iiling ang kanyang mga balikat upang mapahina ang suntok. An advanced god of war. Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Harvey. Hindi ko inaasahan na sasanayin niya ang kanyang sarili sa ganitong lawak pagkatapos pumunta sa Amerika. Medyo marami na siyang nainom na gamot, ha? Iyon ay sinabi, malamang na siya ay sumailalim sa maraming pagsasanay ng Evermore dahil siya ay isang miyembro. Dapat ay napakalapit na niya sa pagperpekto ng kanyang craft. It's no wonder he even dared to come back. The thought to Harvey's mind. Napahanga siya. Matapos tumabi, saglit lang siyang sumulpot sa harapan ni Henrik. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang suntok. Kung ikukumpara sa suntok ni Henrik, mas simple lang ang suntok ni Harvey, na para siyang batang nakikipaglaro. Ang mga tao ay nakaramdam ng labis na kakilakilabot matapos makita ang suntok. Ang pag-atake ay tila ganap na hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, sino ang maghahagas ng gayong mahinang suntok sa labanan sa pagitan ng mga eksperto? Klang! Hindi nagbago ang ekspresyon ni Henrik, habang ang iba ay nagpapakita ng kakaibang mga tingin. Mabilis siyang nagpakawala ng suntok para kontrahin ang atake ni Harvey. Bam! Nang magkadugtong ang mga suntok, umatras si Harvey habang nanatiling tahimik si Henrik. Nararamdaman ni Henrik na ang kanyang enerhiya ay hinihigpitan pagkatapos ng dalawang buong galaw. Mas malakas ba sa akin ang binatang ito? Bam! 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 Mabagsik na ekspresyon ang ipinakita ni Henrik nang magpalat siya ng paninindigan. Naglabas siya ng maraming suntok ng sabay-sabay, na nag-iiwan ng mga after images na para bang naklone niya ang sarili niya. Karaniwang nagsasalita, ang anyo na iyon ay maituturing na hindi matatalo. Maaaring gamitin ni Henrik ang hakbang para patayin kahit ang pinakamalakas na kalaban. At gayunpaman, isang mahinang suntok lang ang ibinato ni Harvey na may kalmadong tingin. Ang suntok ni Harvey York ay maaaring tila ganap na walang kapangyarihan sa paningin ng iba. Naniniwala ang lahat na si Harvey ay mapaputok sa isang suntok. Ngunit habang si Henrik Higgs ay patuloy na naglalabas ng mga suntok, naramdaman niya na ang pag-atake ni Harvey ay mula sa ganap na walang kapangyarihan tungo sa hindi mailarawang lakas. Parang ang kamao na lang ni Harvey ang natitira sa mundo. Ang suntok ay lubos na nalampasan ang kaalaman ni Henrik sa martial arts. Imposible. Yan, kinilig si Henrik. Isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na ang isang binatang tulad ni Harvey ay makakaabot sa taas na matagal na niyang pinapangarap. Agad siyang nawala ng lakas ng loob na sumuntok pa. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay nawala ng tipunin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tumalon pabalik, at umaasang makaiwas sa pag-atake ni Harvey. Noon pa man, sa sandaling tumalon siya ay agad na dumapos sa kanyang dibdib ang mahinang suntok ni Harvey.
Isang subo ng dugo ang lumabas sa bibig ni Henrik. Agad na nanlamig ang kanyang katawan habang lumipad palabas na parang patay na aso bago hamampas sa mesa sa likod. Bumagsak sa mukha ni Henrik ang itim at puting larawan ni Emil Higgs na tila nagbabadya sa kanyang hindi maiiwasang katapusan. Hindi siya nakipaglaban, hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng anumang takot. Dahan-dahan niyang inabot ang larawan sa kanyang mukha bago inihayag ang matinding kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Buhay pa siya, ngunit malinaw kung paano matatapos ang laban. Siya ay isang advanced god of war na bumalik sa kanyang peak sa tulong ng droga. Pero talo pa rin siya. Si Harvey ay mas malakas kaysa sa naisip ni Henrik. At ang pinaka-nakakatakot ay, hindi ipinakita ni Harvey ang kanyang tunay na kapangyarihan sa laban. Naisip ni Henrik, si Harvey ay sadyang hindi maarak. May pakiramdam siya na ang Smalt Sect at Evermore ay hindi rin kalaban kay Harvey. Ang matataas at makapangyarihang mga tao ng bansa H na nagtatrabaho para sa Amerika ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Sa kanilang isipan, ang bansa H ay isang atrasadong bansa lamang na naghihintay na maani. Ngunit nawalan sila ng pag-asa matapos makita ang maunlad at makapangyarihang tao sa harap nila. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ito ay ang kanilang pinakamasamang pagkakamali na makipagsabwatan sa kanilang mga kaaway at ipagkanulo ang kanilang inang bayan. Hindi nila matanggap iyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa martial arts, naunawaan nilang hindi kayang kalabanan ni Henrik ang lakas ni Harvey. Nang makita ni Elaine Garcia ang tanawin, nalaglag ang kanyang panga. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mukhang nataranta. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling ibagsak ni Harvey si Henrik. Pagkatapos ng lahat, ito ay ganap na labag sa mga benepisyo ng Smalt Sect. Bilis! Protektahan mo si Mr. Henrik. Ang ilang mga eksperto mula sa Chinatown ay bumalik ang kanilang mga pandama. Sa kabila ng kanilang takot, wala silang pagpipilian kundi ang tumayo sa pagitan nina Henrik at Harvey. Sila ay nagtatrabaho para sa kanilang superior pagkatapos ng lahat. Tila walang pakialam si Harvey York nang makita ang tanawin. "You're no good at all," sabi niya habang casual na nakatingin kay Henrik Higgs. "Pareho ang mga subordinate mo." Namilog ang mga mata ni Henrik. "Sinira mo ang mga plano ng Amerika at ang landas ng aming mga tao. Pagbabayaran mo ito. Ang kapangyarihan ng Amerika ay isang bagay na lampas sa iyong pangunawa. Sa tingin mo ba ay biro lang ang pinakamalakas na bansa sa mundo? Paumanhin, ngunit ang kasaysayan ng bansa H ay hindi rin isang nakakatawang bagay. Gusto mo ba akong takutin? Fine. America has all the tea in the world to cut me. Pero hindi ikaw. Naturally, alam ni Harvey na ang isang traidor na tulad ni Henrik ay hindi kailanman aamin sa kanyang mga pagkakamali. Habang mas matagal mabubuhay ang isang taong tulad nito, mas maraming pinsala ang ay dudulot sa bansa H. Dahil iyon ang kaso, hindi naisip ni Harvey na paalisin siya. Matapos marinig ang pamatay na hangarin sa mga salita ni Harvey, ang grupo ng mga eksperto mula sa Chinatown ay galit na galit. Wala silang pagpipilian sa mismong sandaling ito. Bam! Bumukas ang pinto. Pumasok ang Land Rover sa bulwagan. Ang mga kotse ay tunay na mabangis, at mukhang mas kahanga-hanga sila kaysa kay Harvey. Naniwala si Henrik na malapit na siyang mamatay bago siya biglang ngumisi. "Natatakot ako na hindi ganoon kadaling pumatay ngayong gabi, Harvey." Nakahinga ng maluwag si Elaine Garcia nang magtago siya sa isang sulok. Agad niyang nakilala ang mga taong dumating. Bumukas ang mga pinto ng kotse bago lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit. Ang mga taong iyon ay may mga ordinaryong mukha na may malamig na mga titig. Isang magandang 5 talampakan, 6 na babae na nakasuot ng maliit na itim na palda ng Givenchy at medyas na nakasashay kaagad pagkatapos. Casual niyang sinulyapan si Harvey bago tuluyang nagsalita. Ano ang mali sa mundo ngayon? Iniisip ng mga tao na sila ay kahanga-hanga kapag ang mga tunay na hari ay wala. How dare a live-in son-in-law na tulad mo na patuloy na nagdudulot ng gulo sa teritoryo ko?
Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Naiinis na pinandilatan ng babae si Harvey. I'll give you one chance. Kung gusto mong manatiling buhay, lumuhad ka at sumuko. Sinulyapan ni Harvey ang magandang babae. At sino ka naman? Tanong niya sabay hilig ng ulo. Ako ang Deputy Commander ni Alma, isa sa 4 na commander ng Border Force. Ako si Samira Lee. Pagmamalaki ni Samira na hinawi ang buhok sa gilid ng mukha niya. Ang Border Force ang namamahala sa pagtatanggol sa dulong bahagi. Mayroon akong awtoridad. Kanina lang ako nakatanggap ng mga ulat. Hindi mo lang binugbog ang mga importanteng bisita namin, balak mo pa silang patayin. Ikaw, shut your trap. Agad na pinutol ni Harvey si Samira. Alam ko kung bakit ka nandito. Tandaan mong linisin ang lugar kapag namatay si Henrik. Tapos, funeral parlor ito. Kung hindi mo gagawin, mas pahihirapan mo ang mga tao dito. Harvey York. Nanginginig sa galit si Samira Lee. You're helpless. Sa tingin mo kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo dahil lang sa isa kang live-in son-in-law ng pamilya Jean. Let tell you something. Nagpadala na ng utos si Commander Alma. Walang kinalaman sa pamilya ang mga taong tulad mo. Huwag mo nang isipin na gamitin ang dam status mo para kumilos ng ganito. Hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Ito ang bansa H. Lahat ng tao sa bansa ay lingkod nito. This is nothing but the truth. Dahil nasa bansa ka, you should obey the damn law. Hindi mo ba kilala kung sino si Mr. Henrik? Kahit na ilagay mo ang isang daliri sa isang hibla ng kanyang buhok, malaki ang kahihinatnan mo dito. At gayon paman, kahit sa dulong bahagi, ipinagyayabang mo na patayin siya at sasabihing linisin ang lugar. Ano, sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka o ano? Sa tingin mo may karapatan kang baliwalain ang batas? Mabangis na tinuro ni Samira si Harvey gamit ang kanyang ilong. Bilang Deputy Commander, inuutusan kita. Sumuko ka na agad. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Henrik. At hintayin mo ang iyong parusa. Kung maglakas loob ka man na pabulaanan ako, ginagarantiyahan kita. Na pagsisisihan mo ang mga susunod na mangyayari. Kung tutusin, mayroon kaming patunay na binubugbog mo ang mga tao at nagtangkang pumatay. Sino ang magsasabi kung ilalabas kita ngayon? Kumaway ng kamay si Samira nang bumunot ng baril ang ilang lalaking naka-black suit habang mahigpit na pinalilibutan si Harvey. Maliwanag, sa isang utos, ang mga taong iyon ay hindi magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo. Ngumiti lang si Harvey, gagawin ko yan ngayon din. Agad na nagdilim ang mukha ni Samira na parang sinampal sa mukha. Wala man lang ng ahas na sumalungat sa kanya mula nang maluklok siya sa kapangyarihan. Pero mukhang walang pakialam ang lalaking nasa harapan niya. Tumatanggi ko. Bigyan mo ng utos na hilahin ang gatilyo. Siguraduhin mong kakayanin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Bago yun, malamang na alamin mo kung ano talaga ang nangyari. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Hindi siya mapakali na alamin kung anong uri ng relasyon ni Henrik Higgs kay Alma Jean. Namatay si Emil dahil sa Smolt sect. We have both the witness and physical evidence. Hindi lang si Douglas at ang kanyang ama ang hindi nagpasalamat sa paghatid ng lahat ng iyon, nagbanta pa silang papatayin ako. I had no choice but to defend myself. Is that still considered a crime? Tama, si Elaine ang magiging pinakamahusay na tao dito kung talagang kailangan mo ng saksi para sa buong sitwasyon. Since she's been pestering about this, let's give her a chance. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Samira. Ako na mismo ang maghahanap ng ebidensya. Aalamin ko din kung nagsasabi ka ng totoo. At isa pa, hindi kita pwedeng pabayaan dahil sa pananakit mo sa isang mahalagang bisita. Hinawakan ni Samira ang kanyang baril. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Nagkukunwaring hindi mo pinapansin ang sitwasyon noong sinusubukan akong patayin ni Henrik at ng kanyang pamilya. And yet you're here talking big when I decided to stand up for myself. Do you think you have the right to distort the truth? Kabanata 6035. Walang naramdaman si Samira Lee kundi takot at galit matapos marinig ang sinabi ni Harvey York.
Sagot lang niya matapos magpakawala ng malamig na tawa. Enough yapang, Harvey. Bulalas niya na may nakakakilabot na ekspresyon. I don't even have a clue what you're talking about. At saka, nakita ng lahat ng tauhan ko ang pagiging masungit mo dito. Hindi lang yan, pinagbantaan mo pa sila. May karapatan akong hulihin ka sa karumal-dumal mong ugali. Of course, you can file a complaint or get a lawyer at idemanda ako. Pero kasunod lang yan. Kailangan mo ng sumuko ngayon din. Isang malamig at mapang-asar na titig ang ipinakita ni Samira. Pwede mong subukang lumaban at lumaban. Pero kung ganoon nga, may karapatan akong barilin ka dito mismo. This is legal. Nobody can fault for that. Try if you dare. Nabawi ni Henrik Higgs ang kanyang composure matapos marinig ang bias na salita ni Samira. Miss Samira, kasuklam-suklam ang lalaking ito. Siya ang pinakamasama. Malamig niyang bulalas na nakatagilid ang ulo. Siya ang pumatay sa anak ko pabalik sa ospital. Tumawag siya sa daan dito para manggulo, at nagbabantang ipapadala niya ang buong pamilya sa libingan. Gustong mangatwiran ng panganay ko sa kanya, pero nalumpo na siya. Pinalo pa niya ang isang matandang lalaki na kagaya ko ng isang suntok. Kami, ang mga tao mula sa Chinatown, ay ibinalik ang lahat ng mga kayamanan na ito mula sa Amerika upang mamuhunan sa bansa H, at upang bayaran ang aming inang bayan. At gayon paman, nakabangga namin ang isang lalaking tulad nito sa lalong madaling panahon ng aming paghanga. Miss Samira, I believe that this man's a traitor to the country. Dapat mahuli mo siya kahit anong mangyari. Dalhan mo kami ng hustisya at bigyan ng babala ang mga maaaring gumawa ng kasalanan sa hinaharap. Sa ganoong paraan, mas mamumuhunan ang mundo sa bansa. Ito ang tanging paraan upang umunlad ang bansa H. Para sa bansa at sa mga mamamayan nito, dapat mong ibagsak ang taong ito. Tumigil sandali ang mga taga-Chinatown bago sabay-sabay na naghiyawan. Sinasabi nila na bumalik sila upang suportahan ang kanilang bansa bago makabangga ang isang masamang tao tulad ni Harvey. Talaga ngayon, si Harvey York ay tumawa. Halika, sabihin mo kung ano ang ibig sabihin ng batas sa iyo. Binabaluktot mo ang katotohanan at pinagsasamantalahan mo ang mga tao. And yet you have the guts to tell you're from the border force. Hindi ka natatakot sa mga commander mo na sasampalan ka kapag nalaman nilang inaabuso mo ang autoridad mo. Wala silang kinalaman sa iyo. Isang matinding titig ang ipinakita ni Samira Lee bago sumagot. I'm Commander Hana's subordinate. Nobody dares even to go against me. Kung tutusin, siya ang pinakamataas na commander ng buong border force. Tama, enough idle talk. Hindi mapapawi ang mga krimen mo sa pagbugbog sa paligid. Basta alamin mo na kung hindi ka susuko ngayon, mapapatay kita ng walang pananagutan. Parang mas malamig ang ekspresyon ni Samira kaysa kanina. Anuman ang kaso, narito pa rin siya upang itaguyod ang hustisya bilang representante ng border force. At gayon paman, ano ang nangyari? Isang live-in-law lang ang nag-lecture sa kanya tungkol sa batas. Anong biro, kung hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa katotohanang kailangan niyang sumunod sa mga pamamaraan ayon sa batas, ngayon ay hinila na ni Samira ang gatilyo. Nang walang dalawang pag-iisip, si Samira ay nag-gesture bago iwagayway ang lisensya para pumatay sa harap ni Harvey, pagkatapos ay bumunot ng isang revolver at tinanggal ang safety lock nito. Lumuhod ka, itaas ang iyong mga kamay, aminin ang iyong mga krimen, at sumuko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Talaga ngayon, humakbang si Harvey. Is that a threat? Under the crowd's disbelief, Harvey held on Sam Ira's revolver before put the barrel on his forehead. Ganito ka gumamit ng baril. Ganito rin dapat ang pananakot mo sa mga tao. And then, hilahin ang damn trigger. Gusto kong makita kung sino ang nagpahintulot sa iyo na patakbuhin ang iyong bibig ng ganito. Napabuntong hininga ang lahat matapos makita ang kawalang ingat ni Harvey. Hindi nila akalain na ganoon ang ekikilos ni Harvey. Siya ay naglalagay ng baril sa kanyang ulo. Gusto ba niyang mamatay o ano? Normally speaking, ang mga taong gumagawa nito ay mga tulala o sadyang matapang lang.
At si Harvey ay hindi mukhang tanga. Ligtas na sabihin na siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Nagbago ang ekspresyon ni Samira. She cheered because of her orders pero tiningnan na niya si Harvey kanina. Hindi ito masyadong detalyado, ngunit nalaman niyang si Harvey ang live-in-in-law ng pamilya Jean. Si Harvey ay humiwalay sa pamilya. Gayunpaman, nagkusa pa rin siya ng walang takot. Mabilis na tumibok ang puso ni Samira. Sa mismong sandaling ito, hindi siya maglakas loob na hilahin ang gatilyo. Ano, natatakot ka na ba? Tinapik ni Harvey ang mukha ni Samira. Hindi ka man lang maglakas loob na kumilos ng walang ingat, pero nandito ka sa labas na nagsasamantala sa mga tao. Walang kwentang karumihan. Walang tigil na kumikibot ang mga mata ni Samira Lee. Sa tingin mo hindi ako mangangahas. Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ito sa huli. Hindi man lang namalayan ni Samira kung gaano kahiya ang kanyang mga salita. Ako, nanghihinayang. Humagalpak ng tawa si Harvey. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng iyan. Hindi ako. Mula ngayon, pagsisisihan mong pumunta ka dito para mag-cause ng trouble. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Samira bago ibinaling ang baril sa ibang direksyon. Pagkatapos, diniinan niya ang manipis at pinong daliri nito, hinila ang gatilyo. Bang, bang, bang. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Si Henrik Higgs at ang iba pa ay napuno ng hindi paniniwala nang bumagsak sila sa lupa, na paralisado. Nasa leeg pa ang mga kamay ni Henrik. Hindi siya makapaniwala na papatayin siya ni Harvey sa harap ng publiko. Ang mga dalubhasang martial artist at mutants ay nagpapakita ng galit at hinanakit sa kanilang mga mata. Akala nila ay nanalo na sila pagdating ni Samira. Hindi nila inaasahan na magbago ng ganoon kabilis. Hindi lang sila pinatay, kinailangan pa nilang mamatay sa kanilang mga bagay na hindi natapos. Ang lahat ay nasa bato na ngayon. Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay bago pinunasan ang kanyang fingerprint sa baril ni Samira. Henrik died to your firearm. Maraming nakasaksi dito para patunayan yan. Sino ang sasagutin nila kung tatanungin ang pangalan ng mamamatay tao? Mahilig kang baluktutin ang katotohanan, hindi ba? Let tell you something. You don't get to do that here. You can't. Harvey swayed the back of his palm forward, slapped Samira down, and snapped his finger bago umalis kasama si Romana Klein. Basang-basa sa malamig na pawis ang grupo ng mga lalaking dinala ni Samira. Ang kanilang tapang ay agad na nawala sa harap ng walang ingat na pag-uugali ni Harvey. Walang mababakas sa kanilang mga mukha kundi walang katapusang takot. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa halip, may sinabi sa kanila ang kanilang instincts. Kahit na kumilos sila laban kay Harvey, sila ang mamamatay. Kitang-kita nila ang matinding pressure na nagmumula kay Harvey. Nang makaalis si Harvey, natisod si Samira sa lupa. Ang kanyang mga tingin ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Sa kanyang isip, siya ay representante on behalf ng Border Force. Si Harvey ay aalis o susuko. Pagkatapos ng lahat, sino ang nasa tamang pag-iisip na maglalakas loob na hamanin ang Border Force? Tumawag si Samira dito para magbenta ng pabor. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Harvey ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya nakaramdam ng matinding pressure habang nilalabanan si Harvey, ngunit patuloy din ang malamig na panginginig sa kanyang gulugod. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Harvey ang kanyang baril para saktan ang lahat ng mga taong iyon at isinisisi ito sa kanya. Nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang paraan upang kumilos sa ganitong paraan. Hindi alam ni Samira kung saan niya nakuha ang lahat ng lakas ng loob na iyon, ngunit ang pagkilos lamang ay sapat na upang ipakita ang maraming problema. Nagpunta si Harvey York sa istasyon ng pulisya upang iulat ang sitwasyon at hiniling kay Neil Osborne na imbestigahan ang bagay. Kinuwento niya ang lahat mula umpisa hanggang matapos ng walang itinatagong detalye. Lumala ang ekspresyon ni Neil nang mas matagal niyang marinig ang testimonya ni Harvey. Wala lang siyang pruweba para ikulong si Harvey sa likod ng mga rehas. Kung tutusin, base sa kanyang testimonya at ebidensya sa eksena, ang kanyang mga aksyon ay dahil sa pagtatanggol sa sarili.
Sa bansa H, natural na ideklara siyang inosente. Bilang isang walang kinikilingan na tao, pakakawalan ni Neil si Harvey kahit paano pa niya tingnan ang sitwasyon. Nakahanda si Harvey na makulong sa likod ng mga rehas sa loob ng ilang linggo ngunit lubos siyang humanga sa paglapit ni Neil. Pagkabalik sa No. 1 Villa, nagpasya si Harvey na magpahinga habang naghihintay na may dumating at humingi ng tawad. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng isang tao na magbigay sa kanya ng paliwanag para sa buong sitwasyon. Kung walang gagawa noon, natural na hihilingin niya ang isa sa kanyang sarili. Habang tahimik siyang naghihintay na may mangyari, nasa looban niya si Amos Augustus nang ihagis niya ang kanyang libro sa lupa. Pagkatapos, sinipa niya sa lupa si Elaine Garcia, ang babaeng inalagaan niya. So, sinasabi mo na wala kang silbi. Bukod sa panunood ng palabas at pag-anunsyo kay Harvey na may kinalaman ang Smalt Sect. Wala ka nang magagawa pa. Hindi mo ba alam na ang sekta ay nasa malalim na gulo pagkatapos ng lahat ng nangyari? Galit na galit si Amos. Nanginginig sa takot ang mga tao sa paligid niya. Hindi pa nila nakitang gumawa ng ganoong nakakatakot na ekspresyon sa buong buhay nila. Simula noong namatay si Henrik, hindi lang kailangan nating magpaliwanag kay Evermore, kundi hihingin din ng Amerika ang isa sa atin. Kailangan nating ibigay ang isa kay Harvey para gawin siyang scapegoat. And since Henrik died because of us, we'd also need to answer to Neil. Not to mention some Iris situation. Gusto rin ni Alma na tanungin tayo tungkol dito. Lahat ng problemang ito. I told you to deal with this minor problem, yet you triggered 5 more. How do you think I should even handle this? Gustong-gusto ni Amos na iuntog ang ulo sa lupa. Hindi niya lang maintindihan. Pinlano niya ang bawat detalye. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At gayon paman, ito pa rin ang natapos niya. Ito ay imposible. Dapat ay patay na si Harvey kay Henrik. Iyon lang ang paraan para umani tayo ng mga gantimpala. Paano naging ganito ang lahat? Nadama ni Amos na walang magawa. Nangyari ang lahat ng ito dahil may mga maling kalkulasyon sa bahagi ni Elaine. Di rin siya nakipag-ugnayan ng mabilis para punan ang mga puwang. Nagpasya siyang mag-isa na magpatuloy sa Plan B. At ano pa ang nangyari? Nabigo ang Plan A. Ngunit gayon din ang Plan B. Itong ang anak ng tinapa na babaeng ito. Kung hindi pa naging romantiko si Amos kay Elaine, ngayon pa lang ay nasampal na niya ito hanggang sa mamatay. I'm sorry, young master. Sorry talaga, this was all my fault. Ako ang nagsimula ng lahat ng ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pero young master, sinuwerte lang si Harvey. Hindi kanya kayang talunin ng tunay na lakas. Mabilis na pinuri ni Elaine Garcia si Amos Augustus pagkatapos umamin sa kanyang mga pagkakamali. Alam niya kung bakit galit na galit si Amos, maliban sa katotohanan na ang mga plano ng Smalt Sect ay patuloy na nabibigo, ginawa niya ang kanyang sarili na parang tanga. Nagkunwaring walang narinig si Serval at Stinger. Wala silang karapatang magsalita dahil natalo rin sila kay Harvey York. Sabi nga, alam na alam nilang hindi sila pinabagsak ni Harvey sa puro swerte. Ang young master ay hindi tahasang maniniwala sa kanya, tama ba? Habang si Serval at si Stinger ay lihim na pinagtatawanan si Elaine, si Amos ay nagbigay ng malamig na tawa. Sinuwerte siya. Sa tingin mo ba, susulpot lang sa funeral parlor ang isang taong sinuwerte para manggulo? Sa palagay mo ba ang isang taong sinuwerte ay maaaring magpalipad kay Henrik ng isang sampal? Sa tingin mo ba ang isang taong tulad nito ay maaaring maglakad ng buo kay Samira? Mukhang masyado na kitang pinaglalaroan You never use your damn head. Can't you see just how cunning and powerful Harvey is? How can you just write him off as being lucky? Parang bitter si Amos nang may biglang naisip. Siya ay namumuhay ng payapa sa kabundukan hanggang sa puntong minamaliit niya ang mga taong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo. Sa katotohanan, ang mga tao ay hindi kasing sama ng inaakala ng mga taga-bundok.
Kung si Amos at ang kanyang mga lingkod ay mananatiling mataas at makapangyarihan, tiyak na magdaranas sila ng malaking pagkalugi sa lalong madaling panahon. Ang malaking plano ng Smolt Sect ay ganap ding mabibigo. Pakiusap, Young Master. Nang may mapagtanto, mabilis na lumuhod si Elaine na nakasubsob ang noo sa lupa. Sinundan ito ni Stinger, Serval, at ang iba pa. Young Master. Pumita si Amos ng isa pang libro sa shelf at binuklat niya ang mga pahina. Kung tama ako, si Harvey ay dapat na hostage ang assassin natin simula pa lang. Ang sabi, hindi siya tumawag ng mga pulis o gumamit ng assassin para makipag-negotiate sa atin. Pagkatapos malaman kung nasaan si Henrik, agad siyang nagpakita para hanapin siya. Simple lang ang goal niya. Ayaw niyang maging scapegoat. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya ay hindi magdaranas ng anumang pagkalugi para sa paglilinaw ng mga bagay-bagay, ngunit magagawa rin niyang ibalik si Henrik laban sa atin. Then again, hindi niya akalain na nagdesisyon na si Henrik because of us. Because of the circumstance, Harvey had no other choice. Agad niyang inilabas si Henrik at ang kanyang buong pamilya ng walang pag-aalinlangan. Tinawagan mo si Samira ng kusa, na nagbigay sa kanya ng dahilan para makipaglaban. Natural lang sa kanya na patayin si Henrik noon. Kung tutusin, anong karapatan ni Samira para madamay ang sitwasyon? At saka, ang baril na naglabas kay Henrik ay kay Samira. Kung patuloy na imbestigahan ng mga pulis ang sitwasyon, hahantong tayo sa pagbaril sa ating sarili sa paa. Kabanata 640. At kung magpapatuloy ang pagsisiyasat, si Harvey ay idedeklarang inosente pa rin. Sabi nga, mahihila pa ba ang border force dahil dito? Sa tingin mo ba ang isang tulad ni Neil ay sasayangin ang kanyang mga pagsisikap ng ganoon? Makatarungan siyang tao, ngunit hindi siya tanga. Hindi napigilan ni Amos Augustus na mapabuntong hininga. Kahit na maingat niyang inilatag ang kanyang mga plano. Pinalo lang siya ni Harvey York. Matapos ang paulit-ulit na pagpapalitan ng suntok, hindi naiwasang humanga si Amos. Kung si Harvey ang assistant niya sa Smolt Sect, sakupin niya sana ang lahat ng dulong bahagi. Hindi naman niya kailangang maging ganito kapassive. Mababa ang tingin ng Smolt Sect sa mga tao sa ibaba ng mga bundok. Ngunit tinuruan sila ni Harvey ng magandang aral para magising sa kanilang maling akala. Ano ang dapat nating gawin sa puntong ito, Young Master? Sandaling nag-alinlangan si Stinger bago nagsalita. Si Henrik at ang iba ay ganap na tinanggal. Natatakot ako na walang sinuman mula sa Amerika ang babalik para sa paghihiganti. Tungkol sa Evermore, tuluyan na tayong nawalan ng pangunahing pakikipag-ugnayan nang wala si Henrik. Wala na tayong magagawa kundi makinig sa mga utos ni Rao. Bukod dyan, ang reputasyon ng Smolt Sect ay ganap na masisira. Kung hindi tayo papansinin ni Neil at gagawin ang lahat ayon sa mga libro. Ikaw sana, saglit na nag-alinlangan si Stinger. Dapat ba nating pasukin ang iyong amo? Baka maibsan natin ang pressure kung gagawin natin. Nakapikit si Amos sa kay Stinger. Gusto mong mamagatin siya sa sitwasyon para sa isang bagay na maliit. Malamig niyang bulalas. Gusto mo bang makita niya kung gaano tayo kawalang kwenta? Or do you as he can just decide when he wants? It'd be nothing if I'm demanded to take responsibility. Alam ng isang lalaki kung kailan dapat sumuko. Ipapakita ko ang aking sarili bilang paghingi ng tawad. Mabilis na lumuhod si Serval, Stinger, Elaine Garcia, at ang iba pa. Hindi mo kaya, Young Master. Ikaw ay isang makapangyarihang tao. Hindi mo maaaring ipagsapalaran na nasa panganib. We'll take responsibility for the situation. Hindi mahalaga kung magtapat tayo sa pulis o humingi ng tawad kay Harvey. We'll do whatever it takes. Ano ang mangyayari sa Smolt Sect kung ikaw mismo ang pupunta? Matagal na damilat si Amos bago nagpakawala ng buntong hininga. Hindi mo naiintindihan ng mga tao, hindi ba? Ano ang silbi ng palaging nasa iyong mataas na kabayo? So paano kung medyo masira ang reputasyon ng Smolt Sect? So what if mapahiya ako? Ako ang nagsimula nito. Natural lang na tapusin ko ito. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Amos.
Natural, ayaw niyang humingi ng tawad sa sarili niya. At muli, naisip niya kung hindi siya magpapakita sa pintuan ni Harvey. Si Harvey mismo ang hihingi ng paliwanag. Kung mangyayari iyon, malaki ang pagkalugi ni Amos. At saka, umaasa rin siya sa kaibuturan ng kanyang kalooban na tutulungan siya ni Harvey. Kung hindi, hindi na siya mabubuhay ng matagal.